Oh. Okay. Ay, good. Cellphone ni Malimba, manuwaan. Hello. Hello. Okay. Majong alis. Apon. Yes. Oh, salamat. Kini gito kong kurasa mo dyan may kuwan. Kinanghi. Lami ika to. Diba? Malis. Sabi ng mga... pero karon, sakto pa nun. Mga laon na ko to plus dos. Muray lami tingka to. Mabit akong kuwan sa una. Akong lola, lolo. Malaon na ganina. Abong patukar na sa kanang radyo. Maminaw na siya o kini nga akong suliran o handumanan sa usakawit. Sige paminaw. Antod makatog. Kaya basta nga rin mo ka sa lami ka to. Okay. Pero ako makatog ha. Huwag ko may matog mo. So sige. Ning hapon nun, atong upo ng atong balang kasulatan sa Amos. Amos 4:12. Sige. Amos 4:12. Kita na ninyo? Sunod sa Joel. Dalawa ang Joel niya. Amos 4:12. Nana? Sige, pwede ko basa. Kung sa katawan sa Israel, siluti ko gayon. Kung sa katawan sa kung sa katawan sa Israel, silutan ko gayon kamo. O kay himohon ko man gayon kini, pangandam sa pagatubang sa inyong Diyos. Okay. Ingon ni sa English ang basa na. Therefore, thus I will do to you, O Israel, because I will do this to you, prepare to meet your God, O Israel. Sa 13, lauso na ho. For behold, He who forms the mountains and creates the wind and declares to man what is his thought, who makes the morning darkness and breathes on the heights of the earth. The Lord, the God of hosts, is His name. Okay, magamputa ang mga nalangit nun. Nama matagos sa karon sa mong pulong o biyahe sa Espiritu Santo kay wami karang mahimo kung wala yung mga mo Diyos o wala yung matagos sa karon lalaygon ka sa naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa una sa Bisaya na laman 4:12. Ingon ang pulong busa, ingon niini ang akong buhaton nganha kaninyo, O Israel. Kung tungod kay ako bubuhat niini nganha kanimo, pangandam sa pagtagbo sa imong Diyos, O Israel. Amos 4:12. Okay, dalo mo na ako sa usa ka tema, usa ka dugukan sa mensahe nga dinhi naglangkob ang atong pinakatibok nga message. Who is God whom we are to be prepared to face? Okay. Who is God? Okay. Who is God whom we are
be prepared to face. No, usa ka dakong pangutana. Okay, balik ko na ho. Ang atong magbasa sa English. Therefore, thus I will do to you, O Israel, because I will do this to you, prepare to meet your God. Pangandam sa pag-atubang sa inyong Diyos. Busa ingon niini ang akong buhaton nganha kanimo o Israel. Ug tungod kay ako mubuhat niini nganha kanimo, pangandam sa pagtagbo sa imong Dios. Pangandam sa pagtagbo sa imong Dios. Ang question, kinsa man ni nga Dios nga atong andamon atong kakulingon sa pagtagbo kaniya. Okay no? Ingon ang Biblia, pangandam kamo sa Dios, pangandam sa pagtagbo sa imong Dios, or pangandam sa pagtagbo sa atong Dios. Kinsa man ning Dios nga atong pangandaman sa dihang mutagbo tani siya. Mao ni sa English, who is God whom we are to be prepared to face. Kinsa ning Dios nga atong tagbuon nga diha sa pagtagbo kaniya kinahanglan ta mangandam. Mo nitong tanawon karon kinsa ni nga Dios. Una, the God whom we are to be prepared to face is a holy God. Okay. Mao ni pangandam sa pagtagbo sa imong Dios. Kinsa man ning Dios nga atong pangandaman sa atong pagtagbo diha kaniya. Usa ka Dios nga balaan. The God whom we are to be prepared to face is a holy God. Okay? Holy God. Sa ato ba ay kini nga Dios nga giingon ni Amos nga makitagbo sa mga Israelita, usa ka Dios nga balaan. Sa to pa, ako nag-ingon dito sa outline, at abasaw sa ang verse 2, kung nagisgot ba nga ang Dios balaan. Mo ba ni ang Dios nga muatubang mo ba ni ang Dios nga diin ang Israel matubang, may salita, o mo ba pagkahan ni nga Dios nga diin kita matubang, nga kinahanglan mangandam ta. Usa ka Dios nga balaan. Tanaw na to, verse 2. Sa 4. Ang Ginoong Diyos balaan busa magsaad siya moabot diyo ng adlaw nga buyoron kamo pinaagi sa galong ug ang matag usa kaninyo may sama sa isda nga nakuha sa taga. Okay. Dito sa kinaunhan, at na may lahos. Ngay pulong nga balaan. Isa giingon niya sa verse 2, nay putong bras balaan. Ang Ginoong Diyos balaan. Okay, tanawa ha. Ang Ginoong Diyos balaan. Sa to pali ay sa pangutan na pa lamang, who is God whom we are to be prepared to face. Kinsa man nga Dios nga kinahanglan mangandam ta sa dihang matubang kanija. Usa ka Dios nga balaan. The God whom we are to be prepared to face is a holy God. Ang holy God mga igsoon, giingon nino sa home church no. Unsa ba nganong gitawag siya balaan? Unsa may nakapabalaan sa Dios? Nganong balaan man siya? Unsa may meaning sa pulong nga balaan? Okay. Ang balaan giingon din all his actions are done according to his nature. Muna Diyos nga balaan. Nga ang iyang mga buhat, ang iyang mga gihimong mga lakang sa iyang pagka-Diyos, wa ka na, kanang naay, nagikan ka na sa iyang pagkasidya. Dilibot pasabot nga ang Diyos balaan, di na siya masuko. No, dili na mo pasabot. Dilibot pasabot kaya ang Diyos balaan, dili siya musilot. Pag inyong balaan ng Diyos, tanan niyang himuon, perfect. Pag inyong God is a holy God, meaning to say, He is a perfect God. Walay sala diha kaniya.
Dili siya ang author sa sala. Kung di po siya makasala. Kaya nga no, Diyos siya, perfect siya. Muna gingon all his actions are done according to his nature. Kaya dahil kining ka suko. Kining ka suko sa tao, bunga ni sidyang kayugot, bunga ni sidyang kasina. Bukod pasabot, ang iyang pagkatawhanon niya kasuko sa tao no sa tao ang hisgotag sa nature sa tao. Ang iyang tawhanon kasuko resulta ka na kasagaran sa iyang makasasala nga kinaiya. Muna masuko ta. Dahil ni kasuko na to, labaw pa kay masuko ta, magpakasala kung gusto ba pa subas kasuko. Pero ang kasuko sa Dios wala ka na nagikan sa nga siya makasasala. Wala ka na magikan nga dautan siya. Kaya nga naman, ang kasuko sa Dios gitawag na sa mga theologian o sa theology of kuan kanang ay holy hatred of sin or God's holy wrath. Ang kasuko sa Dios usa ka kasuko nga balaan. Dili sama sa tong kasuko nga dili man ibalaan itong kasuko. Kay bunga man sa atong pagkatawhanon o isgot ang nature, bunga sa atong pagkatawhanon pagka makasala. Pero ang kasuko sa Dios bunga sa iyang pagkasya sa iyang pagkabalaan. God's holy wrath. Usa ka kapungod nga balaan. Muna mga igsoon, kini bang kuan, kini bang panghitabo sa kalibutan? Usa medyo tinanawan. No, linog, bagyo, unsa pa? Kamatay sa mga tao, kamatay sa mga anak, usa medyo tinanawan ini. Ang tinanawan ni sa kalibutan, labi na ganas mga anak nga matay, mga bagyo, mga linog, o mga baha. Ang tinanawan na sa kalibutan, gitawag na sa natural calamities or natural disaster. Kung tan-awon sa science nga perspective, usa siya ka natural. Pag iyong ganig bagyo, natural calamities. Pag iyong ganig linog, natural calamities. Pag iyong ganig mga baha, natural calamities. Pag iyong ganig mga kamatay, mga kamatis, mga nanap, labi na kaning sa baboy karon, moingon ang mga tao nga natural calamities. Which is ang ilang pangunahuna nakabase sa science Pero mga igsoon, ta mo, kung kining panghitabo sa kalibutan nga gitawag og natural calamities, nga ilang gitan-aw diha sa sinsya nga perspective, kung imo kining tan-awon sa biblical perspective, dili kini natural calamities. Unsa man kung tan-awon nimo sa Biblia? Usa ka silot. Usa ay term sa silot. Usa ka silot o usa ka hampak sa Dios nga nas mga tao. Sa to pa dili siya natural calamities, kundi usa sa ka supernatural. Kay pag iyong galing natural calamities, gikan na sa natural ra ba? Gikan na sa nature sa kalibutan, nga ang nature ning lihok sa dili. Dunay Dios nagpalihok niini. Bagyo? Siya ning himos bagyo. Kisa naghimo sa bagyo? Kisa naghimo sa disasters and calamities? Kisa naghimo? Dios. Muna, kini pangita mo sa kalibutan, bagyo, linog, kamatay, unsa pa na, dili ni si natural calamities, kundi buhat ni sa Dios, kay mao kini ang paagi sa Dios nga ang tao madisiplina o ang tao mobalik diha dito. Dili ka na Hinuon na ay study sa sinsya, pero kung tan-awon bato pala ginahog ganiha, kung tan-awon nato sa biblical perspective, usa kini ka judgment sa Ginoo sa mga tao. Lihok ni sa Dios. Okay. Tan-awon nato diron sa unahan. Okay. Tungod kay ang Dios balaan, dili siya gusto nga ang mga tao. Tungod kay ang Dios balaan, naghimo siya mga balaod.
Nagimo siya mga balaod, niya balaan suma ni Pablo, sumas balaan kasuatan. Ang Dios balaan, nagimo siya balaod nga balaan aron tumanon sa tao. Pero ang Biblia nagsulti nga ang balaod ay sa Dios nga perti ka balaan, wala na nabuhata sa Dios, wala na naimuan niyang balaod aron matuman sa tao kay wala joy tao makatuman. Gihimo sa Dios ang balaod aron ang tao makaila siya nga siya makasasala. Nga di niya matuman ang balaod. Wala joy tao makatuman sa balaod. Bisag usa. Kay sa nag-explain ninyo, bisag pa matuman nimo ang siyam, apan kung dunay usa nimo nga wala matuman kanang tanan, wala matuman. Sa to pa ang punto sa Ginoo kay bala mas dali himo siya balaod aron ang kinabuhi sa tao diha mapahaom sa balaod. Diha siya makakita nga makasala siya. Nya bisag usaon niya tuman sa balaod, di man jud siya matuman. Mo na kay di matuman, unsa may buhaton? Sa to ba ang balaod nga di matuman, ang tawag nimo ana law breaker ka. Di ba? Muna giingon sa usa ka senator nga sometimes we bend the law. We must bend the law. Dili pwede nimo na balikogon ang balaod. Kay ang balaod bisag usaon yung balikog, di yun na mabalikog kay absolute na siya absolute truth ng balaod. Labi na pag-iskot ang balaod ng Diyos, di yun na siya mabalikog. Muna nga, wa mo nga res Kristo aron pagbalikog sa balaod, di nga res Kristo aron pagtuman sa saktong kahulugan. Muna kang igsoon. Muna ang tao nga may di man katuman sa balaod, na dihang ipahimutang unsaon yung pagkinabuhi di siya matuman. Sa to pa kay di man siya katuman, ang gitawag sa usa ka tawo di makatuman sa balaod, gitawag siya law breaker. Tigsupak siya sa balaod. Karon mga igsoon mo tanda ko. Kung supakon nimo ang balaod sa Dios, unsa man kahibuhaton sa Dios? Mo lagi unsa may kahibuhaton sa Dios? Kung ikaw dili mo tuman siyang balaod. Ha? Pahinumduman ka pinaagi sa pagkastigo sa nagkalain-laing mga panghitabo sa kalibutan. Sama ng bagyo, samaan ng lino, samaan ng kagutom, samaan ng kauhaw, samaan ng dilimuan, kanang El Niño, ug samaan ng kamatay sa mga tao, kamatay sa mga buhat na sa Dios, dili na natural calamities. Ug mao na niingon sa gibasa na ti Abed, busa katawan sa Israel, silutan ko gayud kamo. O kay tumanon kuman gayud kini, kay silutan kuman kamo, pangandam kamo sa pag-atubang sa inyong Dios. Na inyo si Amos. Kay nga naman unsa day sala sa mga Israelita, nganong labihan man kasuko ang Ginoo. Okay, itong tanawon mga igsoon. Ang sala sa mga Israelita. Basaha ang Amos 2:7. 2:7. Amos 2:7. Idawog-dawog nila ang mga tao. Idawog-dawog nila ang mga timawa o namintaha sila sa mga kabot. Okay, tanawa ha? Kung sa isa sa mga Israelita, kining mga Israelita, mao ni ang duha man ka klase ko, duha ka grupo ning mga Israelita. Doon ay gitawag og kanang gitawag og Northern Kingdom ug Southern Kingdom. Kining suwat ni Amos nga pahimangno sa mga Israelita, mao ni ang mga Northern Kingdom. Gikumpos nag 10 tribes. Ang Southern Kingdom gikumpos nag 2 tribes. Judah ug Benjamin. Hindi ko masadot no Judah ug Benjamin. Kay ngani man aron mo sayang sa gamay kuan ha. Story sa kanang tribo sa Israel. Ang tribo sa Israel dunay pila ka tribo ang Israel? Pila tribo ka Israel? Pila yung anak ni Jacob? Pila? Ha? 12. 12 ang anak
ni Jacob. Si Jacob, nausob ba nga ni Jacob, itawag sa Israel. Si Jacob muna si Israel. 12 ka tribo. Kaya 12 ka tribo, nabahin eh. Doon na gitawag ko, Southern, ginawa ni, Southern Kingdom. Ang pikas po, Northern Kingdom. Ang Southern Kingdom, i-compose ni duha ka tribo. Sa to pa sa 12, duha ka tribo. Sa to ba, ang nabilin? Kay duha man eh, pila nabilin? Napo. Okay. Sa to pa, ang duha, nasa Southern Kingdom, ang napo, mao ni gitawag og Northern Kingdom. Diin, mao kining Israelita ha, ang Northern Kingdom, nga gisulatan ni Amos, nga gipadayga ni Amos, suma sa gipadayag sa Dios ni Amos, kaya sa Amos, usa kini ka magbalantay sa karniro. O bantay sa mga umana. Shepherd is that. Munang niingon si ang Dios, nagpadayag ang Dios ganito kang Amos. Niingon ang sa diha sa translation ni Abed. Dili ko sa translation kay Lais kang Abed. Niingon sa translation na to. Busa ingon niini ang akong buhaton nganha kanimo. Ini kini mo yung buhaton pero kang Abed dili. Ingon diha. Busa katawhan sa Israel. Silutan ko gayud kamo. Kay silutan ko man kamo. Silutan mo, ang punto para sa ito, pasultian, silutan dyan mo na ho. Tungod kayo ho mong silutan, kaya silutan ko mga ka mo, pangandam ka mo sa pag-atuban na ho. Muna'y punto sa Diyos. Kaya nga naman, ang Israel, doon ay mga sala. Mo itong ibasa gani ha, nga ang may salita, Northern Kingdom, naingon na sa ibasa, di Abed, di Padugay, nga, naglupo sila, nagdaog sila sa mga timawa o mga kapus. Kaya nga naman, niining panahon na, no, niining panahon na, grabe ka abundansya ang kaprosperous ang Israel. Pero ang prosperous nila, ang prosperity nila, dili sa spiritual, dili sa mga external nga mga utang. Muna nga, mga dato, mga badge sa una. Grabe ang mga badge sa una. Sige lagwan, nagpudyo diha sa pagkaadunahan. O gustong bino na ay bino. Gustong pagkaon na ay pagkaon. Tanawa verse 1 sa 4. Tanawa mga base. Pamati niini kamong mga babayi sa bukid sa Samaria nga nanambok sama sa mga baka sa basan nga nagpa-labi-labi sa mga timawa, nagdaog-daog sa mga kabot, o nagsugo sa inyong mga bana sa pag-ingon, dad-i kami mainom na bino. O tanawa, mga base sa una, dato, naalang tanan. Ilang ba na sugo na kung bino, kaya naabunan siya lagi. Unsa, pinakangilingig na kuha nila ang magdaog-daog sa mga kapos. Ikaduha, unsa pa sala nila gawas sa pagdaog sa mga kapos. 5:11. Sige. Tanaway lang sala din nagpungot ang Dios. Daog-daog ninyo ang mga kabuk o ikawatan ninyo sila sa ilang mga abot. Busa, dili kamo makapuyo na nindot na O tanawa, inyong gidaog-daog ninyo ang kabos. Unsa gingon gikawatan pa jud ninyo sila sa ilang mga abot. Grabe no? Ka mangtas. magkasubukan nila Ginoo. 12. Muna to 12. Muna to yung gibasa. 12. Nasayon Ngayon ako, ako, daghan Sige. ang inyong mga sala o makarelisan ang mga karapasan mga inyong nahimo. Lutos ninyo ang mga 12 na mo to ba? tao. Nadawat, nanawat kamo
pahumo o di tawan ninyong justisya ang mga kabus. Tanawa? Diha sa mga Tanawa. Grabe sila ka managdaog mga kabus. kulang. Dawat pag mga suborno. Dawaham, daw sa mga kabus. Dawat pag suborno. Kaya mo ng suborno? Kana bang bayaran ka, aron ka maghimo kag dautan? Kana bang muhimo, mo perform ka, imo isa kong kami. Eh, ilaw na sa lamisa ka ng under the table, may gitawag nila. Muna yung suborno. Muna yung gitawag sa laing termo, sa English of dishonest gain. Muna yung gihimo karon sa flood control nga mga corruption. Bagirag kwarta. Muna yung mga dishonest gain. Mga suborno, suhulan ka. Muna aron mo tunghan ang project, muhatag ka sa mga kuwan. Muna yung nahitabo, muna yung kalakihan nahitabo sa mga Israelites. Grabe silang marugdaog sa mga kabus. Magbabayad sila ang ilang ngatos sukmanan, arang luoy ang pobre. Eh pobre man ka. Muna ang sakto jud giingon nila nga ang balaod nara sa mga dato. Muna ugawas niya na napod yung pinakasala ang mga Israelita. Gawas ang daog sa mga kabus, gawas nang awat sila sa mga abot, gawas nga nagdawat nang nuha sila ng nagkuha ng suborno. Gawas nga ilang ikaw justisya ang mga kabos, napadun sila isala nga labihan kadako. Kung sabi lang sala nga labihan kadako, kanang pagsimbag laing Diyos. Nagsimba sila Diyos sa mga bituon ba to? Nakalimot ko sa ito, nabasahan pa ito na dito sa bahay. Pero nakalimot na ko sa ito nga chapter verse. Nagsimba sila laing Diyos. Munang ang Diyos nasuko sa mga Israelita o nasuko sa Northern Kingdom. Tanawa ang himo sa Diyos. Balik ko na ho, ang bagyo, ang linog, ang mga kamatay sa mga ang kamatay sa mga tao. Ug tanang panghitabo nga itong nakita karon. Dili ka na natural calamities. Kung dili buhat ka na sa Diyos. Basahon ito ang verse 6. Ingon ang Diyos sa verse 1, sa verse 12 sa balik kag basa kay ganahan ko sa imong translation sa verse 12. Sa 4. Oh. Sa katawan sa Israel, silutan ko gayud kamo o kahimuon ko man gayud kini pangandam sa pag-atubang sa inyong Dios. Okay. Tanawa? Okay, unsa to kaya? Who is God whom we are to be prepared to face? Usa ka Dios nga balaan. But pasabot, di siya gusto nga ang iya makatawhan makasala kay balaan man siya. Muna doon na siya balaod, aron tumanon sa mga taong balaod, pero ang balaod di ay sumas balang kasulatan, sumani Pablo, di rin matuman sa tao. Muna kay di man matuman sa tao, ang tao gitawag og law breaker. O kay law breaker man ang tao, ginahanglan jud silutan siya sa Dios. Munang imbes kay higugmaon nimo mga kabos, higugmaon nimo silingan, ila hinong gihikawan sa ustisya. Ilang gikawatan, ilang gidaog-daog. Muna ang Dios nagpahamtang kanilang silot. Ang tanawa og natural calamities ng linog, kagutom ug mga patay. Basahag verse 60. Tanawa ang silot sa Ginoo. Sa 4. Ako ang nagpadala gutom sa inyong mga syudad aron wala kamoy makaon. Okay, kinsay nagpadagot to? Ang Dios. Kung ato tanaw ang sitwasyon sa Pilipinas, sama rin sa sitwasyon sa Israel. Ang resulta sa kagutom sa Israelita, silot kadto sa Dios nila. Ang Dios mismo naghatag, nag-send og kagutom. Sa Pilipinas usab, kung na may mga inganang nabutang, adyaw i-blame si Marcos, adyaw i-blame si Duterte, adyaw i-blame ang economics. Kaya ang nagtugot niya ng dakong kagutom, bisan pa ang Pilipinas, magkagutoman karon og sa uwat na panahon, dunay Dios nga nagsilot ni ana. Usay magunahon naman ta. Unsa ba ning atong kuanoy, atong Pilipinas? Aron ang gutuma, mahal ang palitonon. Ang atong presidente way gihimo.
Na ano nga kurakot, mga igsoon, paagi ka na sa Diyos iyang silot. Dili ka na natural ra nga ning abot. Doon na Diyos naghatag sa gutom sa Israelita. Umausap sa panahon nila sa Pilipinas. Sa to pa, kung doon na may kagutom sa Pilipinas, di na to i-blame ni Marcos. Di na to i-blame ni Pisan Kinsa. Kisa may angay ito blamon. Ang atong galingon kay kanadang kagutom, silot tas Ginoo kay wa ta magtinundok ni Diyos pag-alagad. Dili kay mo blame ta. Kuan man god si Maone. Ayo na blima imong kaugalingon. Kay kanadang kagutom, silot ka na sa Ginoo. Sige tiwasag masa. Size. Ako ang nagpadala gutom sa inyong mga syudad aron wala kamoy makaon. Paano wala gayud kamo mobalik ka nako? Okay, tanawa. Unsa may katuyuan, ngano nagpadala ang Dios og dakong kagutom sa mga Israelita? Aron mobalik ninyo. Aron mobalik. Sa ato maday, ang panghitabo sa Israelita lang kagutom, silot kadto sa Dios, dili silot to aron sila mawad ang paglaom or dili to silot aron sila malukapan ng hangtod-hangtod, kun dili silot kadtong kagutom aron mobalik sila sa Dios. Ikado, sunod na bersikulo. Wala na ko paula na sa dihang tulo pa kabulan. Una pa moabot ang tingani. Nagpadala ako ulan sa usa ka syudad apan wala sa laing syudad. May ulan sa usa ka uma apan sa lain wala. Di ko to putsot eh. Nangaluya tungod sa kauhaw ang mga lumulupyo sa duha o tulo ka syudad. Nangadto sila sa silingang syudad aron pagpangitag tubig. Apan walay igong mainom. Apan wala gihapon kamo balik kanako. O tanawa. Moingon tag natural calamities ang kagutom. Moingon tag natural calamities ang way-uwan. Tungod magud na sa kwan, climate change mo nang iwan dili oy. Doon na Diyos ingon, ako'y magbuot. Sana ako'y mo paulan. Kung ako po'y magbuot o bili mo ulan. Gipaulan ko sa laing syudad, apan wala ko paulan na ang laing kong syudad. O kuya na ko sa to, ang kauhaw. Kauhaw ba to dito? O wala sila tubig nga mainom mo sa isulti dito. Apan, kung sa isulti Ginoo, apan wala gihapon mo mubalik kanako. Grabe no. Inga na ang Dios nga may tud-anon sa iyang saa. Kay ang kita sa mga tao nang makasala no sa usaw to pagalagad sa Ginoo abot sa panahon makasala ta. Pero tanawa ang Dios sa diha makasala ta sinutan ta. Pero ang silot day dili ta aron malukapa. Gisilutan nito sa Ginoo aron ta mobalik diha. Pero wa gihapon Israel. Ingong primero, apan wa gihapon mo. Dahil kagutom, wa gihapon balik na. Wa na pala na, way tubig, wa gihapon balik na. Verse 19. Ipadadan kung sakit ang inyong mga tanom. Itaon sa dulon ang inyong mga tanaman o kaparasan, ingon man ang inyong mga igera o mga olibo. Apan wala ka mong mabalik ka na ko. O, tanawa. Ang inyong parasan, sa to, ipangaon sa dulon, ang inyong parasan, nangadaot, ang inyong uma, nangasakit na, ang inyong mga tanaman, ang inyong mga tanom, nangasakit, ang inyong mga trigo, o sa atong pagkaroon, atong mga humayan, ipangaon na sa dulon. Ang question, natural calamities na, nga inyong humay, para sa Pilipinas, ang senaryo sa Pilipinas, ang humay, wa katubog nga jo. Ang humay nangadaot, gipangaon sa usaning sa dili sa ato dili. Mananap ka ng mga bigjangaw. Moingon tag natural calamities na. Calamity? Dili oy. Ingon ang Dios balahap pasag balik te 9. Ipadadan kung sakit ang inyong mga tanom. Okay.
Gipadad-an kog sakit ang inyong mga tanom. Sa to pa dili na natural calamities, buhat na sa Dios. Ikaduha, Ikaon sa dulon ang inyong mga tanaman o kabarasan. Oo, Ikaon okay. man ang inyong mga igira o mga olibo. oh, Apan wala ka mo mabalik ka na ko. grabe no. Diha na ikagutom, wa na paulan na, diha na dakong uhaw. Unsa gi tagaabot sa Ginoo sakit ilang mga tanom. Gipangaon pas dulon. Na unsa man hitabo? Ningon ang Biblia. Wala gihapon kamo mubalik kanako. Sa to pa unsa may punto mga igsoon? Unsay punto sa utok sa may salita? Mga gahig, gahig ulo. Gitagaan sila og taas nga panahon, gitagaan sila sa ato pang term, gitagaan sila chance sa Ginoo mo balik. Pero ninyo na Ginoo, gitagaan mo niini na ho mga disasters and calamities, pero gahig ang pumugulo, ang balik na ho. Verse 10. Nagpadala ako kamatay sama sa akong gibuhat dito sa Ehipto. Ipamatay ko ang inyong mga batanong lalaki sa panggubatan. Ingon man ang inyong mga kabayo. Ipasimhot ko kaninyo ang kaba ko sa inyong kampo. Apan wala gihapon kamo mobalik ka na ko. Grabe no? Grabe naghimo sa Ginoo. Naghimo sa mga munang gingon, calamities and disasters aron laman mo balik ang mga Israelita diha sa Dios pagkalagan. Pero niingon ang Dios apan wala gihapon kamo balik. Munang ayaw mo tuwan ng kuan, ayaw mo tuwan ng kanang nakikitawag og natural calamities nga. Dili na natural calamities, silot na sa Ginoo. Ako'y nagpadalag kag gutom, ako'y nagbuot nga dili muwan, ako'y nagbuot nga uhawon. Ako'y magbuot nga usa to kanang naay ang inyong mga tanom magsakit. Ako'y nagpadalag sakit. Gipangaon sa tulod ako'y nag-igo ni ana. Tanawa, og ang kamatay sa inyong mga anak. Og ang kamatay sa inyong mga kabayo. Sa sulti sa Diyos, ako'y nagbuot ni ana. Nga naman, aron kamo mubalik ka nako. Ingon pas gibasa ni ate diha nga kipasimhot ko kamo sa kabaho sa kampo. Unsa pasabot na? Tungod sa kamatay. But pasabot di basta-bastang kamatay. Dili madani mo lumbong sa tagsa. But sa abtan sa kabaho. Nga naman, nganong gisilot man sa Ginoo tungod kay sa to? Who is God whom we are to be prepared to face? The God whom we are to be prepared to face is a holy God. Balaan siya. Munang niingon ang Biblia, ingon si Pedro, kay ang Diyos balaan man, magpakabalaan kamo. Kaya nga naman, kung di ka magpakabalaan, di ka musunod sa balaod sa Diyos, iyat ang hukman sa silot. Mga calamities and disasters muna gisilot sa Diyos. Dili ka na bunga sa natural calamities. Muna, dali ko na ho. Who is God whom we are to be prepared to face? The God whom we are to be prepared to face is a holy God. Holy siya, butang tao, supak, silutan ka dyan. Ikaduha, who is God whom we are to be prepared to face? Ikaduha, the God whom we are to be prepared to face is a sovereign God. Usa ka Diyos nga labihan kagamhanan. Iyang gimugna ang tanan. Iyang gikatugot ang tanang panghitabo sa kalibutan. Unsay tumong aron mahimaya si Jah. Pastor, tinuod ni pastor nga bisag unsay mahitabo sa kalibutan gitugot kas Ginoo mahimaya si Jah. Kanang sala pastor. Kanang mga daotang gihimo sa tao. Gitugot na si Ginoo. Yes, gikatugot na. Unsay purpose? Dili siya dili siya mo'y author sa sala. Dili ang Dios nagmugna sala, pero iyang gikatugot ang sala. Unsay rason ngano iyang gikatugot ang sala?
Aron mo balik ang mga tao. Yeah. O ikaduha, aron siya maya kay why butang nga himuon sa Dios nga di siya mahimaya. Was ang Dios mohimo, mahimaya siya ni anak. Bisan nga niya kapungot, mahimaya siya siyang kapungot. Mo nang lino, bagjo, o uban pang kamatay, da kagutom, nga sakit sa itong pananom, iyan ang gihimo. Aron ang tao, mubalik diha kaniya, kung diha siyang himuon, ang Diyos mahimaya. Iyong gani siya, gipili ko si Paraon. Di ba mungkin sa Paraon? Usa ka tao nga nagsimbag Diyos dito sa Ehipto. Usa ka tao nga way pag-ila sa Diyos, pero tanawa, ingon ang Ginoo, gipili ko ikaw Paraon. Gihimo ko ikaw ang hari. Aron madayag ko ang akong gahom sa tibuok kalibutan. Hala, pastor, unsa man ang klase sa Dios? Ipili niya si Paraon nga dautan. Si Sutring Pablo, kinsa ka man mangutana sa Dios. Tao ka ra, gikan sa kaslapot kung sa imong kwestiyonon ang Ginoo. Kinsa ka man? Question ka sa kalamidad. Question ka nga anong nahitabo ni Ginoo. Ayaw question na ang Diyos. Question na ang atong kaugalingon nga anong dunay kalamidad. Muna, the God whom we are to be prepared to face is a sovereign God. Usa ka Diyos nga man way matago. Way matago na ito, mga ikson. Bisag kung saan itong tago nga watay, way makakita nga mabuhat ang sala. Nung naida kong mata, nagtanaw na ito. Awas ma'am. Awas pastor. Awas nanay sa tayo. Wayang silinga, wayang barkada. Ako na diri. Muhimo kong sala. Kay ako na diri usa. Sala. Way nakakita. Kaya ba mo? Diyos. Nga ang usa ka gihimong sala sa tago. But pa sa mo tago way nakakita. Apan doon ay usa nga nag-inusara nga nagtanaw sa imong gihimong sa tago nga sala. Wala Diyos. Perte ka, wow. Perte ka, hadlok. Ba't pa hibakitan siguro kas mga tao na kasala ka kay, pwede naman kami, pasaylo ako God, pasaylo ako siya, nagkasalay ko nimo. Pero ang Diyos, nagtanaw ni mo buhat nagsala, badaan ni mo nagkikap-hapuhap. Muna the God whom we are to be prepared to face is a sovereign God. So yung matagal na to. Sovereign niya Diyos siya. Ba't pasabot sovereign niya ni, gihimon siya ang tanang butang. Ikatugod sa tanang butang pangitabo. Mga kalamidad man na, mga dautan man na, kay pwede pugungan sa Diyos ang dautan. Pwede! Pero nganong naman yung dautan, yung kalibutan na adunang kay Diyos, iyang kikatugod. Ikatugod din siya. Kay kasabot siya nga, diya siyang pagtugod, siya na usap. Ang mudaog, siya na usap. Ang mahiya. Okay. Tanaw na to. Sovereign ba ang Diyos? Gumahanan ba dyan ang Diyos? O sige. Ang atong pagtulunan nasa versikulo 12. Basahan 13. Kisumpay mo na sila. Ang Diyos mao'y naghimo sa kabukiran o sa hangin o nagpadayag sa iyang mga hunahuna ngadto sa tawo. Gihimo niya nga gabi ang adlaw ug siya ang nagmando sa tibuok kalibutan. Siya mao ang Ginoo, ang Diyos nga labing gamhanan. Tanawa. Ingon ang Diyos sa tanawa haon sa kasuberan niya. Tanawa sa tanawa doon siya. Ngilngig ni siya mga igsoon. Usanay ka, butang nga ang taong ta, mubatig kahadlok sa Diyos, mong respeto. Kaya nga naman, ingon sa translation ni Ate Abed, o katawan sa Israel. Tanawa atong isumpay ni. Makita ninyo kung sa ang Diyos ka gamhanan sa katanan nga diin gipahiluna niyang silot sa iyang mga salita nga diin kanang siluta aron mobalik sila sa Dios. Tanawa. O katawan sa Israel, silutan ko gayud kamo. O tumanon ko gayud kini. Silutan ko gayud kamo. Busa, tanawa ha. Busa pangandam kamo sa pag-atubang sa imong Dios, sa inyong Dios. Kinsa man Diyos nga imong atubangon nga labihan ka musilot ninyo
Usa ka Dios nga gamahanan nga naman. Siya nagbuhat sa usa to te? Langit at yuta. Sa lahat. Di, des mo ibasa. Siya nagbuhat sa 13. Ang Diyos mo ay naghimo sa kabukiran. Sa kabukiran, tanawa ha, ang Diyos nga mo atupang, ang Diyos nga yung atupangon, nga kanang Diyos sa munay mo silot ninyo, usa na ka Diyos nga gamahanan tanan sa katanan kay siya nagbuhat sa bukid O sa hangin. o sa hangin. O nagpadayag sa iyang mga hunahuna ngadto sa tawo. Himo niya nga gabi ang adlaw. Siya ang nagmando sa tibuok kalibutan. Siya mao ang Ginoo, ang Diyos nga labing gamahanan. Tatsunan ka na. Siya ang Diyos nga labing gamahanan nga naman. Siya naghimos bukid. Kisa may makahimog bukid ni Rebe. Isa kamot kisa makahimog bukid kay tagaano ko sa kalibo. Kana ba makahimog sa bukid? Nga ba'y tao makahimog bukid? Hangin. Wa. Kinira ang Diyos nga nagpadayag ni Amos ug nagpadayag sa salita ug nagpadayag sa pinato nga Diyos nga gamahanan sa katanan. But pasabot nakanahimogan ni Jah ang mga butang bukid, hangin ug uba pa mga butang. Si Jay nagmandos tama ha? Si Jay nagmandos tibuok kalibutan. Wa man lagi mo ingon ang Biblia. Ang nagmando sa kalibutan duha. Ang Diyos ug ang Yawa. Tanawat nakita ha, ang Yawa nagmando ng kalibutan na. Waay. Biblia nagsulti nga ang Diyos mo'y nagmando sa tibuok kalibutan asa mayawa niya. Pastor, daghang mong rape, daghang patay, grabe dyan yung kalibutan mo, gigamhan siya ha? Gigamhan siya wa? Ang Diyos, ingon ang Biblia, ang Diyos mo'y nagbuot sa tibuok kalibutan. But pasabot. Nga siya nagbuot sa kalibutan, bisan pagkinsa na diha, bisan pagyawa diha, kontrolado na sa Ginoo kay siya magbuot. Bisan ang yawa yang gikatugot, bisan ang mga dautan yang gikatugot, bisan ang mga bata pangripon, mga tigwang pangripon, gikatugot na sa Diyos. Gikatugot po niya pugan. Gikatugot na. Kaya nga naman, mas laom ang iyang kahibalo kay nato. Sige na question. Lord, ganong ang bata, Lord, girate man nga, gamahanan man ka, pwede mo na ibanta dyan. Kung ako yung Diyos, kinsa man ka. Sulti na. Gamay rin mong kaalam. Lapo ka ka. Ako naghimo mo. Ako ang Diyos nasayon sa tanan. Ikatugot na ng tanan. Pero ako na po nasayran ang tanan. Imagine na, ikatugot sa Diyos ang tanan butang mahitabo. Pero, apan, ikatugot na sa Diyos, iyan ang nahibawan ang linog dangan nga siya naghapon ang mananahon. Siya naghapon ang iya ra pong gabuton, ang iya ra pong laraw mo'y matuman. Sabi lang mo ng mga panya. Imagine no? Buhat ng bukid. Buhat na ang hangin. Kamu pa kayo silutan na ho. Di ba? Muna puntos Ginoo. Natumaw gaya na, kamu pa kayo silutan ho. Usap panganda mo mga Israelita. Kay silutan ko gayod kamo. O simuon ko gayod kini. Grabe na rin. Muna way matagon na ito mga igsoon. Di ta may yung pastor, anong butan na ba ko pastor? Mabitang kanunay ta mag-ampo. Lord, nabangi ko sa pagpinabuhat ko. Tingnan naman, halos takatlaw makasala. Muna mga yun, kung confess kas Ginoo. Giluwas naman ta, pero wag mo ingon ang Ginoo nga. Giluwas na mo, din mga dyan pa sa iyo, no? Lahi ang salvation, lahi ang confession. Ang confession is a work of the same one. Ang pagkumpisal, buhat nas mga niluwas. Nakuha ninyo? Ang pagkumpisal sa sala, ang pagsugit sa sala ngadto sa Dios resulta na buhat nas mga niluwas. Dili kay mo kumpisal ka aron ka maluwas, dili na mo'y punto. Giluwas ka sa Dios. Sa giluwas ka sa Dios, luwas na ka. Sa iyong pagkaniluwas makasalaman ka. Dili na kasala ka, bato nimong luwas man ka, ganang kasalaman ka. Mga adyo pagpasaylo mo kumpisal ka. Lord, pasaylo ako, Lord, imo kong niluwas. Busa Lord, sa akong pagkaniluwas, nakasala ko. Busa Lord, pasaylo ako sa sala, ingon nga niluwas. Muna ang confession, resulta ka na sa imong pagkaniluwas. Muna mga igsoon, di dyan matago na itong Ginoo. Sa kung saan na to. Kaya basahon na to.
Ako sang explain ha kung saan yung sovereign God. The God whom we are, the God whom, the God whom we are to be prepared to face is a sovereign God. Kung pasabot nini, this verse is a powerful declaration of God's creative power and His name, reminding people that He is sovereign all over His creation. Sa tanan niyang binuhat ang Diyos mo mando. Kay ba mo si Satanas, so pananahimong Satanas, iyan ang hinimo. Si Satanas ba, sa pananahimong Satanas, maayo na ang anghel. Iyan lang na siya Lucifer. Kanas Lucifer, usa na ka maayong anghel. Sa wa pa siya mahimong kaway sa Dios. Usa na ka maayong anghel. Pero kanang anghela, disam nagikan. Gikan na wala. Ginoo ra ning tumaw. Si Jara way tao way anghel. Pero ijang gihimo ang anghel o ang tao. Sa to pa ang anghel o ang tao hinimo sa Dios. But pasabot hinimo, isa may mabuot. Ang hinimo ang naghimo. Ang naghimo kay gamahanan ang naghimo kay dili mo tumaw ang tao dili jud mo tumaw ning kalibutan ng Dios. Dili jud mo tumaw ang anghel kung wala Dios. Ang anghel og tao gihimo nas Ginoo. Ug gikamot pa na kini ang imo og anghel, kini po gihimo ang tao. Kung pasabot wa sila mo ikse sila kaugalingon. Wa sila mo tumaw sa langit o sa yuta nga ning kalit sila tumaw. Gihimo sila sa Dios. Kung pasabot kay ang Dios man naghimo, ang Dios maoy nagkontrol ning ining tanan niyang binuhat. Bisan si Satanas siya nagkontrol. Si Satanas tintal. Ala tintal bisan sa iyang buhaton. Pero wa siya kasabot nga sa katapos-tapusan. Awa siya kasabot nga sa iyang gihimo. Limited lang gud ang utok ni Satan kay mo mga igsoon. Nga si Satanas di nakabasa sa tong una-una. Di siya kabasa. Lahis Ginoo. Wa pa ka mosulti kay bawo nang Ginoo sa imong pulong. Kay bawo nang Ginoo. Dili lang siya kay bawo sa pulong, kay bawo sa kun sa imong Dili naman niya na. Kasabot si muna huna, kasabot siya sa imong isulti. Kanang hanay sa imong isulti, kasabot siya. Kasabot sa asa ka magsugod pagsulti. Mao ni imong isulti, una tunga-tunga, dapit sa tunga-tunga, kutob mahuman sa imong isulti. Kasabot ang Dios ni anak. Grabe ana sa gamahanan. Bisag pulong nga imong isulti, iyan ang nahibaw-an. O kining pulong nga una nimong gamit, kining pulong nga ikaduha nimong gamit, ikatulong nga gamit kaupat. Ang hanay sa imong pulong, bisag wa pa nimong gisulti, nahibaw-an na sa Dios. Mo na ba imong tago? Yan na siya kagamahanan. Mo na nga sinutan jud niya ang tanang musupa. Umingon siya, sinutan ko kayo kamo sa in. Pangandam, mo sa tao ni pangandam sa mo ha. Ana ang Dios. Who is God whom we are to be prepared to face? Siya basta-basta ng Dios. Usahay, relax tong pag-alagad. Simba karon, nga naman. Alami ang panahon. Pag-uwan gani, Lord, lahay man. Sabta sa alam ko, Lord, ha? Uwan maron, matampusan ko sa bahay mo. Hindi mo ulag. Hindi madali mo ulog-ulog. Ng Diyos, ay. Kung sa'yo naman, kung mo, hindi na tumanon. Okay. Kapit at tamahaman. Madagday. Kaya subiri naman siya, kaya bawa sa ito panguna-una, tanawag na ba'y matago niya. Hebrehanon 4:13. Hebrehanon 4:13. Hebrehanon 4:13. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag o makita sa iyang mga mata. O kitang tanan maghatag kaniya kusay sa akong ginuhatan. Tawa, kitang tanan maghatag og husay sa tong buhatan. Kay ngano man, why natago diha sa Dios ang tanang butang dayag sa iyang mga mata. Grabe no? Okay, moto ang ikapila to. Una, the God whom we are to be prepared to face is a holy God. Ikaduha, the God whom we are to be prepared to face is a sovereign God. Itong gamahanan siya, gihimo niyang hangin, kabukiran, bisan pa man atong pagkatao.
Iyan ang nahibawan bisan atong mga gihimo, ang motibo sa atong gihimo o ang intention sa atong gihimo nasayran na sa Ginoo. Ana siya kagamanan. Mutang matutay ipson. Sa tungkol sa na to. Matay ipson ay. Okay. Tulo. Who is God whom we are to be prepared to face? Okay. Ikatulo. The God whom we are to be prepared to face is a Savior God. Ang Diyos nga atong atubangon sa mga salita o atong atubangon sa umabot na panahon, dili lamang siya usa ka Dios nga Holy God, dili lamang siya usa ka Dios nga a Sovereign God, kundi usa pud siya ka Dios nga Savior God. Usa siya ka Savior. Nga naman, makita pa din ang Savior? Yes! Makita ang Diyos nga Savior siya sa iyang mga katawhan. Kaya nga naman, bisag pila na kasala ang iyang mga katawhan, kahit ulo, wala gihapon mo mubalik na ho. Pagkasunod, wala gihapon mo mubalik na ho. Pagkasunod, wala gihapon mo mubalik na ho. Daghan akong gihimo nga mga calamities and disasters. Diha ninyo, apan wala gihapon mo mubalik na ko. Meaning to say, He is a God. He is a Savior God. Kundi kay manuluwas siya. Kapila mo ta nakasala. Kanaghano. Pero kasabuta nga ang atong Diyos nga lagan usa ka Savior God. Munang doon na siya ipahamtang nga silot, doon na siya ihampang nga mga disiplina. Kaya nga naman, He is a Savior God. Ibasa na ningati ganiha. Kagutom, ihampak sa Ginoo, ihatag sa Ginoo kagutom, ikatugod sa kagutom, ikatugod sa Ginoo ang walay ulan, ikatugod sa Ginoo nga dunay uhaw, ikatugod sa Ginoo nga maumaw ang ilang tanom, ang mga sakit, ang tanom, gipangaon sa dulol lang tanom. Giingon diha dunay kamatay sa ilang mga katawhan, ug dunay kamatay sa mga kabadyo. Gihimo na sa Ginoo kay nga naman, kay ang Diyos lagi manluluwas. God is a Savior God. Isa nang gikatugot aron mo balik ang mga tao diha kaniya. Muna sa itong panahon na igsoon, kung ang panghitabo sa Pilipinas, kung tanaw na to diha sa biblical perspective, buhat kini sa Dios. Kanang panghitabo da sa Senado, sa Kongreso, sa Pilipinas, sa presidente, ug kinsa pa ng mga leader diha, dili na gumikan kay muna ilang pagbuot. Pagbuot na sa Dios gikatugot na aron ang tao makahinulsol nga moingon, naunsa na itong Pilipinas? No, adyaw yung nagnaunsa ang Pilipinas. Ato ingno tong ilaw naunsa naman ta? Silot naman jud ni Ginoo. Wala may igsoon. Why angay blame mo? Dito mo blame mo tao. Hinoon baka blame ta kay siya may leader. No, di ba? Leader ko. Blame ta maon kay siya man tawana. Pero kung imong palagman pag pamalandong ba, kini mo blame mo ni mga tawana, kay mo ni naghimo ni mga di maadus Pilipinas. Siyempre, din tawanon mo na imong nakita, imong blimon. Pero kung palagman pa nimo panghuna-huna, ang saan pagpalaom nimo diha sa Biblia, makaingon ka dunay Dios nagtugot. Wala man is Pilipinas. Moingon sila nga giingon nga the Philippines, no? The only Christian nation in Southeast Asia. Muna ilang tinanawan, pero ako di kumutuon niya na. Kaya dili tanan nagdag Jesus, tinuod ni Jesus. Doon na Jesus nga fake. Nga, ang Christian nation, kinamay Jesus. Pero kung iyong palagman, Jesus dili siya tinuod. Diba? The God whom we are to be prepared to face is a Savior God. Savior si Joey. Kaya nga naman, bisa nakasalat na iya siya tang sinutan itong balik na niya. Nga na siya nga Diyos na pamilong. Pero ito yung duman, ang pailob sa Diyos, doon ay kinutuban. Okay. Ikapila naman to. Asan po na? Pila naman to? Usa, duha, tulo no? Ikatulo. Ikaupat. Apit to human. Ikaupat.
Who is God whom we are to be prepared to face? Sa mga Diyos katong tubangon, dili naman siya holy God, dili naman siya a sovereign God, dili naman siya a savior God, kundi iingong po diha usa siya ka Dios. The God whom we are to be prepared to face is a God of judgment. Usa siya ka Dios nga mosilot. Munang niingon sa kamo mga Israelita, silutan ko gayud kamo. Ug ahon ning tinud-on, silutan ko gayud kamo busa panganda mo. Muna gingon sa panganda mo kay silutan ko gayud kamo. Mo ni, the God whom we are to be prepared to face is a God of judgment. Judgment mo igsoon. Di ta moingon nga pastor, sila namang mga Israelita silutan, ako dili ko pastor. Oy, no, basta makakumit kag sala. Sumpa ka siya kawabuton, silutan dito sa inyo. Okay. Basta balik verse 12. Kung usa ba siya ka Diyos nga mosilot. Verse 12. Busa katawhan sa Israel, silutan ko gayud kamo. O kay Himuon. himoon ko man gayud kini pangandan sa pag-atubang sa inyong Dios. Okay. Iba mo mga Exxon, wa mo ka tanaw ninyo ba ang tenses? Sabi tawag ka na? Tenses ba na? Tenses or lagi tenses no? Mga tenses. Kana bang tenses sa mga example sa mga verb, mga na, o future ba na siya, umana ba, karon ba ninhitabo, present or umabot. Ningon ang Biblia, ano ba, ma-explain ni John. Mga Israelita, silutan ko gayod kamo. Ang question, silutan ko gayod kamo. O tumanon ko gayod kini nga silutan ko kamo. Ang question, nasilutan na wa pa? Ha? Nga nang moingon man siya, silutan ko gayod kamo. Lagi, kana bang po nga gingon kini? Wala pa. Kana bang yung presilita? Silutan ko gayod kamo sa to, wa pang silot. Painom sa palang siya. Correct. Nagpahinumdum pa siya silot, pero sa sinugdanan, doon na siya silot. Pero kini nga giyong silutan ko gayud kamo usa kini kang ngilngig nga silot. Kaya naman, gisilutan sila sa gutom, gisilutan sila sa kauhaw, gisilutan sila walay ulan, gisilutan sila alam paano mga daot, gipang kuan sa mananap, gisilutan sila sa kamatay sa mga tao, sa kabadyo. Gisilutan na sila. Pero doon na silot nga giingos Ginoo. Gahin mo, ako nang gihimong tanan silot, pero wa gihapon mo, muduol, nahoon mo balik na, busa, awa na. Grabe hindi nga silot. Busa kay wa man gihapon mo muduol na ho, sa kadaghang silot nga akong gihatag ninyo, gipadangat ninyo, wa gihapon mo busa silutan ko gayud kamo sa labihan gayud nga dako nga silot. Silutan ko lang sa inyo. O suma, mga igsoon, kung di ko masudop sa history, nasilutan ko sila. Nabihag sila, no? Siyempre, di mag matuhog tanan ng istorya ba? Pero sumalasong na sa no? Nasilutan dyan sila, pero di pa dyan tumang silot. Nasilutan sila katong dihay na ulipon sila sa Assyrian Empire. Pero kini nga silot din niya, sumaabot ni usahon ni pagtuon, kanang inig-abot na sa panahon ni Kristo. Adunay silot. Hindi man butanan ni salita maluwas. Dili. Kaya doon na yung mga pinili. Ang mga pinili. No? The God whom we are to be prepared to face is a God of judgment. Muhukom doon siya mga last. Doon na kayo paglaong. Diba, namutan na ko. Silutan ko kayo kamo sa ito pa, future pa. Huwag pa masilutin sa pinakadako masilot. Kaya nga naman, nga na yung mag-uning Mekson. Taga mo ng ilustrasyon. Maling drawing on ha. Aron makasabot mo. Sige na, sige na. Sige na. Sige na. Ingon ang Diyos. Nga ni ha. Kitahin mo ni ang starting point. Starting point.
Diha nagsugod ang Diyos, ingon ang Diyos. Silutan ko kayo kamo. Wa pang silot ha. Okay, pananglitan, kung mo na sa dibuhin, kayo sa Diyos, silutan ko kayo kamo sa to pa, nagdagan pa ang panahon. Diba, nagdagan pa ang panahon. Sakto nagdagan pa ang panahon, mo ni ang panahon, nga niingon ang Diyos, silutan ko kayo kamo sa to pa, kining mga panahon na wa pang silot. Wa pa, kay nagdagan pa man, ingon man, silutan ko kayo kamo, ug nalinya pa ni, gikan sa pag-ingon sa Diyos, hangtod dinis katapusan, pag-ingon sa Diyos, silutan ko gayud kamo, silutan ko gayud kamo, sa ato pa, wa pa ang silot. Sa ato pa, unsa may punto dining napita? Malagi mo pa man ang silot pa, wa ang Diyos, ingon ang Diyos, may salita, silutan ko gayud kamo. Pag-ingon sa Diyos, pananglitan, kining linya, ingon ang Diyos, silutan ko gayud kamo. Sa ato pa, kining nga linya, wa pa sila silote. Unsa may buti pasamot ni ini nga linya nga wa pa sila silote. Correct. Buti pasamot mao ni ang chance nga gihatag sa Ginoo nga ang tawo magkinulsol. Kiningon gud sila. Silutan ko gayud kamo pusang pangandam. Buti pasamot pangandam kay mo ko kay silutan mo. Pag-andam mo pag kinulsol mo. Who is the God whom we are to be prepared to face? The God, mo ni ang last. The God whom we are to be prepared to face is a God, is a repentance granted God. Ang Diyos nga itong katubangon, katuban sa isang ug natusap, usa ka Diyos nga mo'y maghahatag og pag-inulsol sa mga tao. Pag-ingon sa Diyos, nasilutan ko gayon kamo, busa pangandam kamo sa pagkatubang, diha pa laman, nagparayag ng Ginoo nga pag-inulsol mo kay silutan ko gayon kamo. Matubang jud mo na ako. Musugot mo sa bit, mo atubang na busa. Ang punto, pag-inulsol. Balik ko na magbasa. The God whom we are to be prepared to face is a repentance granter. Iba po mga iksoon, ang pag-inulsol din na buhat sa tao? Buhat ng inulsol mo din Ano man? Kabantay mo. Di ba? Nakasata ng minulsol ta. Lord, kasi luwan sa puso na mo, Lord. Jadi ka tumusog nining imuan. Pero pagka-after pinaka-adlaw, nahimo na po nimo. Nga naman, tungod kay naatas na pagkatawanon. Pero di mo pasabog nga di kalawas. Nakas pagkatawanon mo nang ang repentance na to, kanang pag-change of mind sa atong sala, adlaw-adlaw. Pero ang change mind nimo sa wa pa kakailan ni Kristo, dahil na-change, kausal ito na hitabo. No to justification. Pero adlaw-adlaw nga, dagat sa kinabuhi ka ng sanctification, everyday ka mag-repent. Ang justification nga repentance, once and for all. Ang sanctification nga repentance, everyday. Sa imong kinabuhi. Or, basta everyday. But pasabot, continuous. Muna nga, din may ikson, no take chance. Kung na by chance, yes. Basa ang verse chapter 5. Chapter 5. Chapter 5. Chapter 5. Chapter 9. Verse, dahil sa ate ha. Chapter 9. Chapter 9 sa, na may kwante atong tanawon. Chapter 9. Dahil sa ate na ito. Chapter 9. Chapter 9. Dalam na to. Nanay. Nanay. 11 to 15. Okay, pwede ko basa. Chapter 9. Amos chapter 9. 11 to 15. Lahat kong adlaw, ipahiuli ko ang harian si David sama sa usa ka balay nga nagun-o. Ayohon o ipahiuli ko ang mga puta niini. Tukuron ko kini pag-usab o himuong sama sa kahintang niini sa nangaging panahon. Usa, tugon sa katawhan sa Israel ang nahibilin sa yuta sa Edomia. Ingon man ang tanang kanasuran nga
kaniadto. Nag-ingon ang Ginoo nga maoy mohimo niini. Umaabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo nga ang magdaro na samtang na nangani pa ang mga anis. Ug ang mga tighimo bino maghimo pagbino samtang mamugas na ang mga magpupugas. Managayday sa kabukiran, ingon man sa kabungturan ang tamis nga bino. Dadon ko pagbalik ang akong katawan ngadto sa ilang yuta. Bukoro nila pag-usab ang nagkunog nga mga syudad. Ug adto na sila puyo dito. Mananom sila mga paras o manginom sa bino niini. Mananom o mangaon sila sa ilang abot. Ipahimutan ko sila sa yuta nga gihatag ko kanila. Ug wala na'y magkahingilin kanila. Ang Ginoo nga inyong Diyos nagsulti niini. Oh, grabe no? Tanawa. Awa. Ingon ang Diyos sinutan po kayo kamo. Pero mga igsoon ng kalindot, kay sa kisilutan sa Ginoo Manalita doon na sa mga remnant. Kaya po mo sa nang remnant? Kanang sa kadaghang grupo sa tao ba, pero doon na siya gipili. Tanawa ang giingon sa verse 15 patuti nga katong giingon nga sa tong sa 15 day. Sa nagon. Pahimutan ko sila sa yuta nga gihatag ko kanila. Ug wala na'y makahingilin kanila. Ang Ginoo nga inyong Diyos nagsulti niini. Tanawa ra gud na oh. Dagingon pa na sa verse 11. Balik ko pa sa verse 11. Nainin doon sa verse 11. Atong adlaw ay pahiuli ko ang gingharian ni David. Sama sa usa ka balay nga napuno. Ayohon og ipahiuli ko ang mga buta niini. Ukoron ko kini pag-usab ug himuong sama sa kahimtang niini sa nangaging panahon. Tanawa. Sa ato pa, doon ay repentance. Doon ay pag-inulso sa umabot na panahon. Ang mag-inulso sa umabot na panahon, wala ay may so ang mga remnant. Ang mga piniling katawan sa Diyos. Mojo na yung inulso. Anong dumi ha? Why piniling katawan sa Diyos nga di mag-inulso? Ang tanang mag-inulso, mga katawan sa Diyos, mga remnant. Basahon ako sa King James sa Bisaya. Ni anang adlaw akong pag-uhon ang tabernakulo ni David nga napukan o mutak-o sa mga kalang niini o ako mupalig-on sa iyang mga guba o ako mutukod niini ingon sa mga adlaw sa karaan. Verse 12. Aron sila makaangkon sa mga nahibilin sa idong o sa tanang nga pagano nga mga gitawag pinaagi sa ako ngalan. Nagaingon ang Ginoo nga nagbuhat niini. Verse 13, tanawa. Ang mga adlaw moabot nga nagaingon ang Ginoo nga ang magdadaro maka agpas sa mga ni o ang tig panggiok sa mga ubas kaniya nga nagapugas og bini o ang kabukiran mutulo og matamis ang bino o ang tanang kabungturan malanay ang isulan ng King James o ako mupadala pag-usab sa pagkabihag sa akong katawhan nga Israel o sila o ako mudala pag-usab sa pagbihag o ako mudala pag-usab sa pagka binihag sa akong katawhan nga Israel o sila mutukod sa guba nga mga syudad o mupuyo kanila o sila mutanom og mga parasan o muinom sa mga bino niini sila usab
muhimo og mga tanaman o mukaon sa bunga niini. Verse 15, ug ako motanom kanila nga sa ilang yuta ug sila dili na pagaibton gikan sa ilang yuta nga akong gihatag kanila nag-ingon ng Diyos. Sa to pa dunay restoration. Dunay silot apan ang Diyos mapahinumsugod sa iyang mga piniling katawan. Inyo siya ni anang adlaw tukuron ko pagbalik ang sa to sa kang David. Mao na ni ang panahon sa pag-reign. Ito ang tag 1,000 years na reign ni Kristo. Murin si Kristo 1,000 years diya sa trono ni David. Iyang i-restore ang nangyari ang David. Muna maigsoon, nining gahapon nun, ahong puting nun, ahong pasabot ba nga mensahe. Kini ra kadto atong sakto ug maayo. Who is God whom we are to be prepared to face? Kinsa man nga Dios nga diin mangandam ta sa pag-atubang kaniya. Usa ka Dios nga He is a holy God. Muna atong atubang nga Dios. Usa ka Dios nga sovereign God. Usa ka Dios nga a Savior God. Usa ka Dios nga a judgment God. O usa ka Dios nga repentance granter. Maunay Dios nga atong atubangon sa umaabot na panahon. Muna ang mensahe karon mangandam ta. Kung saan itong pangandam, mag-hinumsog ka sa tumasala. Kay ang Ginoo kung makasala ang tao, makasala ang nasod, makasala ang katawan, doon na Diyos silot. Ang silot, dili wala ka na tawag natural calamities matod sa siyensya. Ang silot buhat na sa Dios. Mga kalamidad, mga disasters, bagyo, linog, kagutom, kauhaw, kainit, kadaot sa mga tanom, dunay kamatay sa kahayupan, dunay kamatay sa mga tao. Dili ka na natural disaster kundi buhat ka na sa Dios. Ikatugot na sa Dios aron ang tao mubalik ganha kaniya. Di man gihapon mubalik, unang duna pa siya ihampak na silot aron ang tao muhatod jud ngadto sa pag-ila sa Dios, maghinusol ug miila sa Dios. Busa kita magbuhat na igsoon. Ngilingig ni sa pangutana pa lamang daan, mubati nga tagkahadlok. Who is God whom we are to be prepared to face? Kinsang Diyosa atong atubangon sa maabot ni panahon. Sa atong konteksto karon nga Kristohanon, muni ang Dios nga atong luwas. Yung mga tubang sa sumugod na panahon, dawat sa mga rewards. O sa di pa mga panahon mo na makasi natin siya mga disiplina. Aron ta balik yan dyan. Pagkaputa, amahan na ito, salamat sa iyong pulong. Dalaygon ka sa ulit tapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga igsoon sa tulong sa Ginoo.